So, what is up sa inyo mga tropa? It's me, your boy, Ven, back it up again with another Vlogmas Season 5 episode. So, for today, Season 5, Episode 5 is, ayan, storya sa likod ng mundo. At syempre, meron tayong announcement sa dulo. So, ano nga ba yung mundo? Tatanungin niya, kuya, ano yung mundo? Ano yung mundo? Wala ka pa naman nasasabi sa amin kung ano yung first release mo. Ano yan? Ayun na po yung first release. Ayun yung title ng kanta na i-release natin sa unang part ng Sparks Volume 2. Sensyahan nyo na yung buo ko, ayaw makisama ha. So, yun. Ang title po niya is Mundo. Naririnig nyo sa background na yun yung kanta. And, ayun. Konting backstory lang. Hindi ko na masyadong i-elaborate lahat kasi ang dami na din nangyari. Ayun. Pero, punta tayo dun muna sa triggered part. Kung bakit naging mundo yung kanta na yun. Kung bakit mundo yung tinawag ko sa kanta na yun. And then dun sa tao. Ganito kasi yan. Nagsimula lahat nung screening. Screening ng student council, which is yung college level council. Ganito, ganun. Nagsimula lahat yun dun. At kung hindi nyo pa napapanood yung screening, eto yun. Vlogmas episode season 2 ata to. Season 5 episode 2, which is yung Laban Masters. Ayun po yung screening day namin talaga. Doon ko siya unang nakilala. Hindi ako magda-drop name kasi privacy na lang din. Pero kung napanood nyo naman yung Thoughts ni Ven na We Lost, nag-drop name ako doon. Kung gusto nyo malaman kung sino, panoorin nyo na lang. Hindi ko ililink down sa description ha. Panoorin nyo na lang. Pag napanood nyo yun, balik kayo dito para mas maintindihan nyo yung story. Nung time na yon, wala talaga kaming ambassadress. Alam naman natin yan, di ba? Alam nyo yan, nakwento ko yun sa inyo. Na nung time na yon, kontik nang ma-disqualified ang masters. Dahil sa kulang-kulang na requirements, ganito ganan, dahil sa kulang-kulang na requirements, hindi kami pwedeng makatakbo. Pero in the end, naipilit namin, and nung time na kailangan na daw talaga ng ambassador and ambassadress, naghahanap kami. Hanap. Unang nahanap nila si Aldrin, yung ambassador namin na nanalo din. Congratulations pa rin sa inyo ha. And then, sumunod, nag-uusap-usap na kami about dun sa kung anong plano, kung ano yung next na gagawin plano. Since medyo half of the masters is talagang tagilid, or sabihin na natin parang hindi sure kung qualified or not. So, nung time na nag-uusap-usap kaming tatlo, biglang pasok ang treasurer namin na kasama yung ambassadors namin. That time, nakatigil lang ako. Yung nasa isip ko, tandang-tanda ko pa kung ano yung words na nasa isip ko. Grabe naman, ganda naman ang poem. Yung ganon. Nung time na yun, parang biglang tumigil yung pag-ikot ng mundo na parang, ano nangyari? Bigla nag-freeze yung time na parang bakit? That time kasi nagtataka ako kasi sino yun? Sino siya? Hindi ko kilala. Hindi ko kilala. So doon ko napagtanto na second year pala kaya hindi ko nakikita sa pang-umaga kasi second year. And then yun, doon na nag-umpisa. Nagkaroon kami ng closure, naging magkaibigan, naging friends kami syempre. Halos lahat naman sa masters, magkakaibigan kami. Pamilya kami doon, pero ako lang iluminsad. Ayun. Ngayon nagkaroon ng closure. And then one time na parang medyo may something na yung mga biruan na parang banat baga. May something na. So, nagtanong ako sa kanya noon na bakit gano'n na parang may something yung mga banat mo. Hindi niya magets ng time na yun. Pero in the end, ayun, nagkakaminan, ganito ganun, na parang nagkakaroon ako ng konting admiring sa kanya. Na parang may spark talaga na hindi ko may paliwanag kung paano nangyari. And then, ayun nga, up until ayun, ito yung pag-uusap namin. Hindi ko na-expect na mahuhulog ako, na madidevelop ko yung love over that freaking conversation. And then yun, yung pinaka-first challenge sa amin is yung nilabanan ko yung sarili ng tao.
Nung una, natakot ako na baka maulit yung nakaraan ko. Nung una at pangalawa, nung natakot ako na baka maulit yung nakaraan ko. 2 beses kong sinubukang itigil yung sa amin dalawa, yung pag-uusap namin. And yung unang dahilan ko kasi is parang hindi ko siya maramdaman. Hindi ko makita na pinaparamdam niya yung love or whatsoever. Love, care, so kung ano-ano man. Well, alam ko naman na that time, masyado ako mabilis sa mga bagay. Parang sa sobrang uhaw ko sa right treatment at right person. Parang gusto kong madaliin yung isang bagay without knowing na hindi pa talaga siya handa and without knowing the whole story kung bakit hindi pa siya handa. Nung first time, hindi ko pa talaga totoo. Hindi ko pa alam talaga yung story. Nung unang beses na sinubukan ko itigan, hindi ko pa alam kung ano yung nangyari sa nakaraan niya talaga. Hindi ko pa alam kung ano ba talaga. So, doon ko nalaman nung unang beses na may feelings na rin pala siya sa akin na hindi niya lang maipakita kasi hindi pa nga daw talaga siya handa. And then, kinuwento niya sa akin kung ano yung nakaraan niya. Nung nalaman ko yun na parang, okay, mali nga talaga ako din na parang masyado kong nirush yung mga bagay-bagay. Up until, ayun, naging okay ulit kami, naayos namin yung sa amin dalawa. Up until, ayun na naman yung takot ko. October 2 nangyari yun, yung pangalawang beses. Yun, ang nagpa-triggered nung takot ko na yun, nung time na yun is yung sa sayaw-sayaw. Acquaintance namin yun. Matagal pa lang, tinanong ko na siya kung pwede ko siyang isayaw. Pumayag siya. And then, that day, hindi ko naman in-expect na magkakasabay kami ng kaibigan niya na gusto siyang isayaw. Well, naiintindihan ko sa part na yun na kaysa pumili siya na, kaysa may isayaw siya sa amin dalawa. Kaysa naman, halimbawa, ang isayaw niya yung kaibigan niya, ako naman yung masasaktan. Kung ang isayaw naman niya ako, yung kaibigan niya naman yung masasaktan, di ba? So, sa part na yun, wala siyang pinili, hindi na lang siya nakapagsayaw kung kani-kanino. Up until yun, in-approach niya ako, tinanong niya ako kung okay lang ako. Pero that time talaga, hindi talaga ako okay. Na parang, nangunguna na naman yung takot ko. Up until yun, pag-uwi ko, sinabi ko na masyado na namang puno yung emotions ko. Parang ang bigat na, hindi ko na kayang itago. Kaya yun, nailabas ko sa kanya. Ayun yung pangalawang beses na konti ko nang itigil. Up until yun, naayos ulit namin. Nung naayos namin yun, sobrang tagal din sobrang tagal din namin naging maayos noon. Up until, ang dami ng mga tao na nakakaalam na nag-uusap kami. So dahil ang dami na nakakaalam, marami na rin naglalabasan ng mga kwento about sa akin, about din sa kanya, na galing sa ibang tao na hindi naman talaga namin alam kung kilala ba namin or tunay ba yung kinikwento nila about sa amin dalawa. Up until ayun, may nag-chat sa akin, may sinend siyang picture pero hindi ko na ilalagay dito. Dinelete ko na rin kasi yung conversation kasi nakaraan na din yun Sinend siyang picture, ganun. Ayun, na parang na-triggered na naman yung takot ko na parang, ayun, gusto ko na naman itigil. Naniwala ako sa sinasabi ng iba without knowing the full story. Kung ano ba talaga yung tunay na storya. Halos 1 week at kami hindi nag-usap noon. At napagtanto ko na mali talaga yung ginawa ko. May mga salita ako na bitawan na hindi maganda. Ay alam niyo naman na, kilala niyo din ako na ayoko talaga makasakit ng iba. Na-realize ko yung mali ko noon. Kaya bumalik ako. Hindi para humingi pa ng chance, kundi para lang maayos lahat. Up until now, ayun lang naman talaga yung gusto. Gusto ko lang maayos yung lahat. Hindi ako nag-aantay ngayon. To be honest, hindi ko nga masabi sa kanya na hindi ako nag-aantay sa kanya. Hindi ako nag-aantay sa kanya na maging handa siya ngayon. Kumbaga parang gusto ko lang talagang itama yung mga mali ko. Pero habang itinatama ko yung mali ko, may kasama na din doon consistency. Kumbaga once kilala niyo kasi ako na once na nag-entertain ako ng isa, I became obsessed na parang wala na nag-i-exist na ibang tao dyan sa tabi-tabi dyan. Na parang wala na akong pakialam. Ganun. Talagang umiiwas ako o lumilinsad ako sa iba na alam kong pwede mag-cause ng argument or something, problem, ganun. Kaya yun. Ayun, naayos naman namin. Okay kami ngayon. Pero since that day kasi nung parang naayos namin yung sa last issue namin dalawa na about dun sa mga kwento-kwento na naniwala ako without knowing her side. Simula kasi noon,
I decided to make a brand new world. Kasi it's a brand new chapter of my life, di ba? So, hindi naman pwedeng dun lang sa specifically na mundo kong pinag-i-existan. Kumbaga, sa isip ko kasi, may mundo lagi akong binubuo sa isip ko. Yung old self ko, ayun yung mundo ko. Last time. Since gumaling na ako sa depression, whatsoever, since okay na ako dun, parang bumuo ako ng mundo, hindi para sa akin, kundi para sa kanya. Kasi nalaman ko na yung whole story ng past niya eh. Kung bakit hindi pa siya handa, ganito ganan. And to be honest, nakakainis. Nasisira yung ibang imahe ng lalaki doon sa mga pinagagawa ng mga kupal na yun sa kanya eh. Kaya, nagkaroon ako na-develop ko yung isang goal sa isip ko na, I'm gonna do my best para mahanap ko yung best version of myself. Tapos sa inyo i-offer ko sa kanya. Every day, in every moment of her life, I will make her feel special. And ipaparamdam ko sa kanya lagi yung deserve niyong maramdaman. Well, ayun, napaparamdam ko na sa kanya. Okay kami, parang bumalik kami sa campaign days na papansinan sa school. Hindi kagaya dati nung time na una at padalawang beses na sinubukan kong itigil na hindi kami talaga nag-uusap sa school. Daan-daanan lang, dinadaan-daanan lang namin isa. Pero ngayon, nagkakaroon na ng conversation, minsan sabay umuwi, ganito ganun. Kaya yun. Natutuwa din naman ako na naging maayos yung lahat. Kaya sabi ko, simula nun, tinuring ko kasi siyang mundo. Lahat talaga umayon sa plano. Na parang naibalik ko yung sarili ko, naibalik ko yung lakas na meron ako. And to be honest, isa siya sa pinagkukunan ko ng lakas. Bukod sa family. Isa siya. So, yun. Ayun yung first release, ayun yung kwento sa likod nun. Kaya ako naisulat yung kantang yun dahil dun sa mga experiences na yun. Yung tatlong yun na dalawang beses ko sinubukan itigil dahil sa takot, yung isang beses na naniwala ako sa sinasabi ng iba. Kaya pag mapapakinggan nyo yung kanta, bumuo ako ng mundo na para sa'yo kasi gusto ko lang mahalin ako ng totoo. Kaya pinili ko na lang na sumugal sa'yo. Na kahit alam kong delikado, na kahit alam kong dehado, at kahit maraming sinasabi ang iba, wala sa akin ito kasi naniniwala naman ako na kaya mong ipanalo yung mundo ko. Ayun. Pag napakinggan nyo yung linyang yun, dun yung galing. Delikado, dehado, maraming sinasabi yung iba. Delikado kasi love is a sacrifice. Love is a risk. Hindi natin sigurado kung panalo tayo o panalo tayo o matatalo tayo, di ba? Kaya delikado at dehado. Maraming sinasabi ang iba, yung last experience namin. Na naniwala ako sa kwento ng iba nang hindi ko pinapakinggan yung side niya. Kaya, simula nun, parang kung ano man yung marinig ko galing sa iba, wala na akong pakialam dyan. Alam ko na yung buong kwento eh. Hindi na ako kagaya. Ako naman yung tipo na lalaki na natututo ako sa mga pagkakamali ko. At kaya kong itama lahat ng yun. Sa mga susunod na araw. So, yun yung kwento sa likod ng mundo. And, ayun, before tayo mag-end, announcement na tayo. So, itong announcement na to is bad news. Hindi siya talaga good news. Pero, may halo rin siyang good news para dun sa mga nag-aantay nung pinost ko sa community tab, which is yung Katapangan, a short film by Bachelor of Public Administration Section 1C, directed by your one and only Spark Shit. Yes, directed by me. Okay? So, ito yung magiging last project ko under the KTRP production kasi aalis na po ako sa KTRP production. Okay? Kasi hindi ko naman talaga binuo yung production na yon para sa akin. Binuo ko yung production na yon para sa kanila, para magkaroon sila ng experience at magamit nila yung experience na yun para magkaroon sila ng income. And ayun naman talaga yung pinaka-goal ko sa kanila, sa kaibigan ko dun. Sa mga kaibigan ko dun. Mabigyan sila ng paraan para magkaroon sila ng stable income habang nag-aaral sila. Which is yung editing. Ayan. Basics lang naman yung mga naituro ko sa kanila, pero sila na bahala mag-improve nun kasi alam ko naman na kaya nila. And then, may napipiga na rin kasi ako na pwedeng maging leader ng KTRP production, kaya
napag-decidean ko na itutuloy ko na yung plano ko before na umalis na talaga. Kasi gusto ko rin naman mag-improve ng ako lang. Kumbaga gusto ko pang mahanap yung mga bagay na hindi ko pa kabisado or hindi ko pa nalalalaman, natututunan. So, yun. Honest na po kasi ako sa KTR Production. At etong Vlogmas Season 5 at yung Katapangan short film na yun, ayun yung last project ko under the KTR Production. Okay? Last project na po yun. And tatanungin nyo ilang episodes na lang ba ang Vlogmas Season 5? 6 episodes na lang po. Hanggang episode 11. Episode 11, ayun na po yung short film. Okay? Ayun na po yung short film. Kaya abangan nyo yun. 6 episodes na lang. Okay? Kaya Vlogmas Season 2 is coming. Next year, ako na lang ulit mag-iisip ng contents, mag-edit. Kaya, possible, hindi na natin masundan or masunod yung weekly schedule natin every Sunday upload. So, yun. Abang-abang na lang kayo. 6 episode remaining na sa Vlogmas Season 5. And yun lang guys. So, ayun yung first release natin at ayun yung announcement. So, if you like this video, please drop a like, share, subscribe, and hit the notification bell. At gusto mo shoutout, comment down below na hashtag shoutout po. And I will pick 5 person and I will shoutout them to the end of the video. So, yun, magre-release na naman ako ng kanta. Andyan na naman si GS Reg. Yung number 1 basher ko. Andyan na naman yan. For sure. So, tataka kayo, hindi na po dito ma-upload yung soundtrack ng mundo, which is dun sa kabilang channel ko na ma-upload yun, which is ito. Subscribe kayo, link down in the description. So yun lang guys, peace out and signing out. See you guys sa next Vlogmas episode. Bye!